Kamusta kaya? Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakalaking legal battle. Ika nga, isang cosmic legal battle kung saan ang mismong katarungan ng batas ng Diyos ang nakataya. At ito yung tanong na nasa sentro ng lahat, di ba? Posible nga bang sundin ang mga utos ng Diyos? Kasi itong tanong na to ang pinagmulan ng isang alitan na wow! Mula pa sa langit hanggang dito sa mundo natin. So tara, himayin natin to. Okay, so para maintindihan natin to, kailangan nating kilalanin muna yung kontrabida sa kwentong ito. Sino ba siya at ano ba talaga yung paratang niya? Ayan, so nagsimula pala ang lahat sa pagnanais ning Satanas na, agawin ang trono ng Diyos. Sabi nga niya, gagawin kong tulad ng kataas-taasan ang sarili ko. At dahil dyan, hindi lang trono ang gusto niya, kundi hinamon niya mismo yung pagkatao, yung karakter ng Diyos. At linawin natin ha, hindi to basta simpleng pagre-rebelde lang. Ang paratang di Satanas ay may legal na bigat. Ang sinasabi niya, hindi makatarungan ang batas ng Diyos kasi imposible namang sundin niya ng mga nilikha niya. So ito yung naging legal na basehan, yung pundasyon ng buong away na to. So anong nangyari sa kanya? Well, bilang resulta ng rebellion niya, si Satanas ay ikinulong. Pero hindi sa ordinaryong kulungan, sa isang spiritual prison na tinatawag na Hades o kung sa Korean, Embu. At tandaan natin, pansamantala lang to ha, hindi pa ito yung final judgment, pero ito na yung simula ng kanyang pagbagsak. Okay, so may kaso, may akusasyon. Siyempre, kailangan ng ebidensya para mapabulaanan yan, di ba? Dito na ngayon papasok yung una at pinaka-crucial na testigo. Alam nyo, si Jesus ay tinawag na unang bunga ng mga natulog. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang siya tagapagligtas, siya mismo yung pinakaunang ebidensya, yung unang patunay na kayang talunin ng kamatayan. Siya ang unang saksi sa kasong ito. At dito, napakaganda ng comparison na to. Tingnan nyo ha, si Adan nasa perpektong lugar, walang kasalanan, pero sumuway. Si Jesus naman nasa isang isumpang katawan, sa isang magulong mundo, pero sumunod siya ng perpekto. Dito palang kitang-kita na, pinatunayan niyang posible pala. Kaya naman yung muling pagkabuhay niya, yun na yun. Yun ang ultimate proof. Yun ang nagpatuning na hey, yung batas ng Diyos makatarungan yan at kayang-kayang sundin. Boom! Yun ang unang malaking dagok sa kaso ni Satanas laban sa Diyos. Pero teka, hindi pa tapos ang laban. Hindi natapos kay Jesus ang paglilitis. Kasi yung ebidensya nagpapatuli pa. At saan? Sa pamamagitan ng isang espesyal na grupo ng mga tagasunod niya. So paano nangyayari to? Tingnan natin. Sila yung tinatawag na mga unang bunga o sa Korean, Chonyol Maedil. At klaruhin natin, hindi sila ordinaryong believers lang ha. Ang role nila ay maging mga saksi, mga testigo sa isang legal na kaso. Yung mismong buhay nila hanggang sa kanilang kamatayan bilang martir ay nagiging karagdagang ebidensya, patunay na totoo at posible talagang sundin ang utos ng Diyos. So paano ba nagiging saksi ang isang ordinaryong tao? Well, may proseso yan. Ito yung daan na tinatahak nila. Una, kailangan mong tanggapin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, kailangan kang mapuspos ng banal na espiritu. Pangatlo, isabuhay mo yung kautusan, hindi lang sa gawa, kundi sa puso. At yung pang-apat, yung ultimate test ay ang pagtagumpayan ng kamatayan sa muling pagkabuhay. Bawat step, mahalaga para makumpleto ang testimonya. At alam nyo ba, hindi ito basta kung ilan lang. May eksaktong bilang, 144,000. Yan ang itinakdang bilang ng mga unang bunga. Anong pinapakita nito? Na sobrang detalyado at organized ng plano ng Diyos. At kapag nakumpleto na ang bilang na yan, game over na. Kumpleto na ang ebidensya. At dito na tayo papunta sa grand finale. Sa pagtatapos ng lahat, kapag naipresenta na lahat ng ebidensya mula kay Jesus hanggang sa huling unang bunga, may isang hatol na bababa. Isang pinal na hatol na hindi na mababago. At yung pagkatalo ni Satanas, hindi yan one-time event. Alam niyo ba yon? Step by step yan. Parang hagdan pababa. Una, pinalayas siya sa langit. Tapos, ikinulong sa Hades. Sunod, itatali sa kalaliman for 1,000 years. At yung final destination, ang lawa ng apoy. Bawat hakbang, kontirmasyon ng kanyang kabiguan. So, nakikita niyo yung koneksyon?
Yung testimonya ng mga saksi ni Kristo at ng 144,000, yun mismo yung nagiging legal na basehan para sa final judgment kay Satanas. Kapag kumpleto na ang testimonya, wala nang lusot. Case closed. Siyempre, may reward para sa mga naging matagumpay na saksi, 'di ba? At hindi lang basta reward, kasama sila sa unang muling pagkabuhay. Konfirmado sila bilang mga anak ng Diyos, magiging pare sila ng Diyos at ni Kristo. At maghahari sila kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Grabe, 'di ba? Sila ay hindi lang mga testigo, sila ay mga tagapagmana. At ito pakinggan ninyo, isa sa pinakamalakas na linya mula sa ating source. Sabi dito, si Satanas ay kumakalaban sa Diyos, pero hindi niya kayang talunin kahit ang isang uod sa dumi. Sa Korean, donggudogi. Isipin niyo yung irony, yung kabaligtunaan nito. Yung dating pinakamataas na anghel, yung dakilang nag-aakusa, matatalo lang pala ng mga taong itinuring niyang, walang kwenta, parang uod. Ipinapakita lang nito kung paano gumagawa ang Diyos. Nagtatagumpay siya sa pamamagitan ng mga itinuturing na mahina. At dyan tayo magtatapos. Isang tanong na iwan ko sa inyo para pagnilayan. Kung totoo nga nagpapatuloy pa rin itong cosmic legal battle na ito hanggang ngayon, ano kaya ang papel natin dito? Sa paanong paraan tayo nagiging bahagi ng patunay na ito sa araw-araw nating pamumuhay?